Alam mo ba kung bakit ka talaga namin kinuha? Hindi mo pansin na nakita pala namin na ikaw, kumuha ka ng... So, eto na nga mga Habibis, magchismisan ulit tayo. Kwentuhan tayo kasama ang pinakamagandang dilag sa mga staff ng mga Habibis. Hulaan niyo kung sino. Papasok na. Ayan. Si Bob. Kamusta, Bob? Okay lang po. Gano'n ka nakatagal nga sa amin? Magpa-4 months na po, sir, sa December 1. December 1, 4 months na. 4 months pa lang pero ang dami mo na ang basher. Kaya nga po, sir, nakakaloka sila. Bakit kaya ganun? So, the reason why si Bob ang kasama natin sa ating kwentuhan today is para mas makilala natin siya. Okay, so let's start first up. Paano ba nakapasok sa amin si Bob? Actually, si Bob ay isang rider, parcel delivery rider. So kami ni Habiray, mahilig kami umorder bagay-bagay online. Katulad lang din ninyo. Pero yung aming lugar kasi, malayo to sa Kabiasnan. Mahirap siyang pasukin. Ang dami mong kailangang daanan. So, eto po yung totoo. Marami sa mga rider talaga nagrereklamo na para ang hirap pasukin ng lugar namin. So, minsan, hindi umaabot dito, hindi dumadating yung parcel namin. Tapos, yung iba namang riders, nanghihingi ng additional para lang ma-deliver sa amin. So, si Bob lang actually ang bukod tanging hindi nagrereklamo pag nagdi-deliver sa amin. Tama? Opo, sir. Bakit hindi ka nagrereklamo? Okay lang, sir, kasi trabaho ko naman din yun, sir. Tapos, ang nangyari nung time na yun, kailangan namin ng driver. Nung nanonood po ako sa vlog ni Sir Ryan, kinagabihan po na pa-message ako. Sabi ko, sir, mag-apply po sana ako driver. Sabi ni Sir, sige bukas sumama ka sa amin, ikaw mag-drive. Punta tayo kay Ate Rose sa Nueva Ecija. Yun yung time na pumunta sila. Hindi ako kasama nun. Pumunta sila kay Ate Rose sa Nueva Ecija. Ikaw nag-drive. Opo, sir. Nag-usap kami ni Habiray nun. Sabi niya na magaling daw mag-drive, maingat. Sabi niya sa akin na okay ba sa akin na kunin ka. Tapos yun na nga. Naging driver ka na. Eto na nga tayo, 4 months na. Bagong-bago ka palang nakikita sa vlog. Marami na actually nagme-message sa amin na mag-ingat, na baka nakawan kami. Dapat daw hiningan muna namin ng NBI, police clearance bago ka namin kinuha. Ang hindi kasi nila alam, syempre, kinuha na yun. Actually, naiintindihan ko din kung saan nanggagaling yung panghuhusga nila kasi ang dami mong tattoo. Opo, sir. Sa lahat ng parte ng katawan, bakit sa leeg? Gusto ko kasi gayahin, sir, si Iskaz Takli, sir. Oo, Iskaz Takli. Idol ko po kasi talaga yan. Oo, pero naging kamukha si Wamos. Si Wamos nga daw po. Alam ko kung saan nanggagaling yung mga taong nagkakaroon ng delikadesa pag nakakita ng taong maraming tattoo. Because kadalasan, marami tayong nakikitang may tattoo na violente, may history sa droga, or may mga history sa police. Pero ikaw, ganun yung itsura mo, pero malinis naman yung history mo. Malinis yung record mo. Meron ka bang galit or pagtatampo sa mga taong ganun ang husga agad sa'yo na hindi ka pa nakikilala? Wala naman, sir. Okay lang naman po. Kasi hindi pa naman po nila ako kilala ng lubos, sir. Doon tayo sa hindi ka nila nakikilala ng lubos. Yes. Nung una, si Bob, nagpaalam yan sa amin. Nag-upload siya ng mga videos niya. Pero hindi mo masyado alam kung anong dapat mo i-upload. Okay. Kahit ano na lang ina-upload mo. Ito, hindi din to nila nakikita sa mga post namin. Pero nagkausap tayo doon. Sinigyan kita ng advice. Tanggapin na natin na nahuhusgahan ka talaga. Kung ayaw mong mahusgahan ka, kailangang makilala ka muna nila. 'Di ba? Because syempre, normal sa tao na yung paghuhusga natin based sa unang nakikita natin. Kung gusto mong hindi ka i-judge, una sa lahat, kailangan nilang makita yung mga bagay na beyond sa physical. So sabi ko kay Bob, advice ko, what if ipakita mo yung tunay na buhay mo, hindi lang yung puro ka TikTok, puro ka sayo-sayo, papogi, hindi ganun. Dapat makilala ka nila bilang kung sino ka ba talaga beyond the tattoos. Yun, nagsimula ka na mag-upload ng videos ng family mo. So may partner ka. Tapos ilan yung anak mo? 3 po. 3. Tapos sino yung nagtatrabaho sa inyo? Ako po. Ikaw lang. So breadwinner ka. Ngayon, kung meron kang kinikita, napapakita mo sa vlog kung saan napupunta yung pera. Saan ba? Para sa pamilya ko rin, sir po. Bumili ka ng washing machine sa pamilya mo. Tapos Sunod, yung sa ref po. ref. Cellphone Para sa asawa mo. Tapos po damit po ng mga bata na maayos. Damit ng mga bata. Ano bang dati sitwasyon nyo when it comes to food? Lagi bang nakakakain? 3 beses pa sa isang araw nakakain? Hindi po, sir. Ibang-iba ngayon, sir. Kasi dati, sir, di kami nakakain ng masarap eh. Oo. Kaya yung nakikita nila sa vlog po na kumakain na kami sa Jollibee. Yung kayo ng family mo? Ngayon ko lang po napaparanas sa kanila. When they see your physical appearance, they see someone na maraming tattoo, na posibleng kriminal, pero kung
kung tanggalin natin yan at kilalanin ka, you're someone na nagtatrabaho para sa pamilya, nagsusumikap para makadala ng pagkain sa bahay, makaprovide sa asawa at sa mga anak. Pakita mo yung totoo. Ano ba yung nangyayari sa bahay? Ano ba yung relationship mo sa mga anak mo? Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko yung may vlog ka na yung mga anak mo. Papa, ano yan? Anong dala mo? 'Di ba? Anong dala mo nun? Yung sir, pizza. Yung mga ganun, nakakatuwa yun because it makes us change our perspective towards you na, si Bob, hindi lang pala siya yung sumasayaw sa TikTok, hindi lang pala ganun, pero si Bob ay nagsusumikap para sa pamilya at mga anak niya. Sabi ko nga sa'yo last time nung bago ka pa sa amin, Bob, kailangan mag-family planning ka ha. Huwag mo nang dagdagan yung anak mo. Kasi yung mga anak mo ngayon, puro pa babies, 3, sunod-sunod, no? Oo. Pagdating ng panahon na mag-aaral na yan, mas bibigat na yung mga gastusin. Kaya sabi ko sa kanya, family planning. Si Bob kasi sobrang sipag nito. So, hindi lang siya nagiging driver sa amin. Minsan, siya na yung taga-bit-bit ng gamit namin. Nag-a-assist na siya sa amin. Minsan, taga-video na nga. Ganun siya. Eh, natutuwa kami kasi sobrang helpful niya. So, may one time, may event kami, invited kami ni Habiray. Paglabas kasi ang daming mga bit-bit, nauna ka na. Mauna na po ako nun para nakaready na yung sasakyan. Oo. Hinarangan siya ng guard. Bawal daw po muna ako lumabas. Hinahanapan po ako ng resibo. At first, pwede natin isipin na trabaho naman yun ng guard na mag-check. Okay lang sana yun. Kaso, meron siyang sinabing hindi eh. Sinabi niya po na, mamaya ka na lumabas, kailangan ko muna ng resibo. Baka mamaya may ninakawan dyan sa loob eh. Oh, di ba? Yung ibang mga nakapila pa exit, sabi na, ay, i-check mo ba yun sa amin? So, pinakita din nila yung bag nila kasi baka i-check kasi nakita nila stricto yung guard. So, pinapacheck din nila. Ano sabi ng guard? Sabi ng guard, hindi, eto lang. Okay lang po sa inyo. Gaman. Sabi ng guard, kayo okay lang, ito lang kasi baka may ninakaw to. That's unfair. I mean, I understand that may duda sila because baka anong gagawin. Pero yung duda na yan, huwag ka dapat mamili kung sino i-check mo. Dapat lahat. Mas masakit yun na wala pang ginagawa. Meron ng pagbibintang. I'm sure, Bob, hindi lang ito. In your lifetime, ang dami mo ng experience na nahuhusgahan. Opo, sir. Ang hindi nila nakikita, yung side mo na ikaw ay family man, na ikaw ay nagsusumikap lang din para sa pamilya. Pero minsan napapangunahan ikaw dahil nga sa mga tattoo mo. Tapos payat ka pa. Kaya nga pinapakain. Meron kang kakilala, hindi natin sasabihin kung sino. Pero nung dati, sinusuport ka pa niya na proud siya sa'yo kasi napunta ka sa amin. Pero ngayon, isa sa mga number 1 bashers mo na siya. Sir. Kung ano-ano na sinasabi sa akin. Lumaki na daw ulo mo, feeling artista. Honestly, feeling ko, naiinggit lang yun. May mga tao kasi na susuportahan nila tayo pag nakikita nila tayong nasa baba pa. Pero pag umangat ka na, lalo na pag nalalampasan mo na sila, doon na sila nakakaramdam ng inggit. Susuportahan at papalakpakan ka nila, basta't wag mo lang silang lalampasan. May mga ganong tao. Ganon talaga. Walang gamot sa inggit. Alam mo ba kung bakit ka talaga namin kinuha? Ikaw lang yung rider na pumapasok dito sa aming subdivision na hindi nagrereklamo dahil malayo. Hindi mo kailangang magpa-impress sa mga tao. Yung mga maliliit na bagay na ginawa mong kabutihan, yun ang nagsishine. Alam mo bakit ka tumatagal pa sa amin? May mga bagay kang ginawa na hindi mo alam na na-observe pala namin ni Habiray. Katulad nung time na hindi mo pansin na nakita pala namin na ikaw, kumuha ka ng barya at binigyan mo yung pulubi na kumakatok sa pintuan ng sasakyan. Pag traffic, tumitigil yung sasakyan tapos may lumalapit ng mga pulubi. Lagi yan si Bob. Hindi namin instruction kahit nung bago pa lang siya. Lagi yan umuhugot ng barya, bibigay niya sa pulubi. Pera mo yun, di ba? Opo, sir. Yung nasa bag ko, sir. Yung nasa bag niya, binibigay niya. Yung mga bagay na yan, hindi yan nakikita sa vlog. Hindi mo yan ginagawa din para ma-impress kami. Pero mga maliliit na bagay na yan, yun ang mga ino-observe natin because we believe the things that we do when no one else is looking, yun ang mga pinaka-importante because that is what shows true character. The things that we do when we think nobody is looking are what shows true character, yung tunay na ugali ng tao. And dahil dun sa mga bagay na yan na akala mo walang nakatingin, akala mo hindi namin napapansin, yun yung mga bagay bakit ka namin kinuha bilang driver, bilang staff namin. Patuloy ka lang maging mabait, hindi lang dahil sa vlogs mo, pero dahil yun yung tama. Ayoko po kasing maranasan ng mga anak ko pagdamutan, sir. Kaya mabait ako sa ibang bata.